Okay, maayong gabi ka natumtuman mga kaigsunan, mga higala diha sa mga. Now, ani ay nausap ko nun, ini ko gabi, hindi na kita'y magatoy kay una sab. Pagbato na usab na to ang usa ka mga sugilan no, nga hipatik sa balaang kasulatan. So atong pagkatunan karon ang kini kaagi nila ni Jesus, ni Mary o ni Martha. Now kaning si Mary o si Martha, aduna kini igsoon nga ginganlan og Lazaro o kadtong Lazaro nga gibanhaw ni Jesus Christ. Kay kani sila nga pamilya suod kaayo ni Jesus Christ at the time no sa first century Christian. Okay, sige. Ang ato ang pagkatunan karon kini naisulat sa Lucas 10:38 paingon sa 42. Okay. Now, mahal ang service and devotion to Christ. Hindi bang ang insakto nga pagbalansi sa pag-alagad o sa pagpaminaw diha sa atong Ginoong Hesukristo. Okay. Now, kini man kung si Jesus man niadto sa kining panimalay. Panimalay nila ni Martha ug ni Maria. So kani nga text no kani nga kuan kani nga bersikulo wala ma-mention sila sa ruan no. So sa paghiabot ni Jesus Christ dito sa panimalay ni Martha, Martha received Jesus into her house. Gidawat kini ni Martha sa mainiton kayo. Lucas 10:38 na to na mabasa. A certain woman named Martha received him into her house. Gidawat ni Martha si Jesus Christ, sa dihang nagbisita si Jesus Christ sa panimalay ni Martha o ni Maria. Okay. Martha showed hospitality and welcome Jesus into her house. Si Martha nagpakita og maayong pagdawat og pag-atiman kang Ginoong Hesus sa iyang balay. Now, doon na kaya usa sa mga lesson nga ato ang angay na sabton mga kaigsunan no. Atong tagaan kini siya o kini ato bang una-hunaon og maayo no. So ibutang ta nga okay maayo ang pagdawat ni Martha ni Jesus Christ adto nga time no. Atong kamarandungan umayo. Kung sa atong kaugalingon, sa inyong kaugalingon, giayo ba ka ninyo pagdawat si Jesus Christ sa inyong kinabuhi. Usala sa mga angay na to nga pamalandungan mga ito. Now, serving God is good, but it should lead us closer to Christ and not distract us from Him. Okay, muna usa na sa itong kano, buti pasabot, ang pag-alagad sa Ginoo maayo apan dili kini angay mahimong hinungdan nga malayo kita sa pagpaminaw o pagpakig-uban kaniya. Now, kini mo kung alagad na to sa Ginoo kinahanglan magud nga kining do na bitaw perfection bitaw nga ato ang pag-alagad kaniya kana bitaw sa bisan unsa man nga mga panghitabo ug unsa ba diha nga mga kaluyahon moabot sa tag-sa nato kay kinabuhi dili unta kana makatandog no sa ato ang pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo no? Sumala pa mga igsoon, mga higala, sa mabasa na to sa Hebreo 13:2,
miingon didto, be not forgetful to entertain strangers. No? Ay agad pag kining kalimti ang pag-entertain og maayong pagtagad, pagdawat sa mga strangers, no? Good values, hospitality and kindness. No? Buti pa sabot, di pa bilhan sa Diyos ang pagka maabi-abihon o pagka maluluyon. No? Buka na, di pa labihan, di pa bilhan sa Diyos ang pagka maabi-abihon o pagka maluluyon. Okay. Mary sat at Jesus' feet and heard his word. No? Lucas 10:39. Mary sat Jesus' feet and heard his words. No? Si Maria, no? Mary chose to sit. Gipili ni Maria chose to sit at Jesus' feet and listen to his teaching. Gipili ni Maria ang pag-atiman, no, ang pagpabilin sa tiilan ni Jesus ug nagapaminaw sa pagpaminaw sa iyang mga pulo. A disciple must first learn from Christ before serving. Okay? So, kung gusto kang mahimong disciple of Christ, adto nga time, kinahanglan magtuon ka og ining magtuon ka og una, maminaw sa mga pulo nga gihatag sa itong Ginoong Kristo. Now, sa first century Christian, meaning ang ilahag yung madungog na pulong gikan gini Jesus Christ. Karon kay wala naman Jesus Christ, to naman siya sa langit. Ang iyang pulong nagapabilin diri sa itong balaang kasulatan. Ug matod pa, kung makadungog ka sa pulong, ayaw patigha ang imong kasing-kasing. Sa Hebreo na ito na mabasa, no? So, muna nga, sa diha nga naminaw gid si Maria, kay gustong kinahanglan man gid nga makakat-on si Maria sa mga gipanulti ni Jesus Christ. Ngano man? Tungod kay pinaagi sa pagpaminaw mga igsoon, according to Paul in Romans 10:17, nagaingon dito, faith comes by hearing and hearing by the word of God. No? Ang pagtuo magagikan sa pagpaminaw. Sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. So kung wala kayo mabati, wala pagtuo mabot diha kanimo. Kung wala kayo gipaminaw, wala pagtuo mabot kanimo. No? Okay. Brenda. Now, faith grows when we listen to God's words. No? Mutubo ang pagtuo, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Okay. Martha was distracted with much serving. No? Na-distract si Martha. No? Sa Lucas 10:40 na ito lang mabasa. But Martha was cumbered about much serving. No? Martha became worried and distracted by many tasks. No? Dili unta angay no nga itabo na ano sa ato ang gibarugan karon sa atong pagtuo karon na ma-distract kita sa mga daghan nga mabaluhaton ug uban pa nga mga mo dangat sa mga butang nga maka-distract ato ang pagpangalagad. Now si Martha nabala ka og natintal sa daghang buluhaton. Muto nga
kuha na si Marta, murag na hasol na siya, balisa na iyang una-una, kaya daghan kay buluhato nga naa kaniya. Even good works can become a problem of they take our focus away from Christ. No? Buti pasabot na bisan ang maayong mga buhat mahimong problema karon, mawala ang atong pagtan-aw kang Kristo. Bisan pag mga maayong buhat, maayo man tong gibuhat po ni Marta, kaya nag-serve man siya sa mga pagkaon, sa mga tao, sa pagpakaon. Apan dunay na-distract siya sa tungod sa mga buluhaton nga murag sa iyang paminaw na pasagdan siya, kaya wala si Maria mitabang niya. Sumala sa mabasa na to sa Salmo 46 versikulo 10. Be still and know that I am God. Kinahanglan kanoa kaning pero minti ka, no? O masayon nga adunay Ginoo nga siya mao ang Dios, no? Be still and I know that I am God, no? Okay, God desires not only our service but also our fellowship with Him, no? Gusto sa Diyos dili lamang ang atong pagserbisyo, apan usab ang atong pakiguban kaniya, fellowship, no? With Him. And then Jesus corrected Martha and commended Mary. Okay. Verse sa Lucas na to ang basa, no? 10:41, 42. Okay. Miingon si Jesus Christ, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part. So muna giingon ni Jesus Christ. Jesus did not condemn serving, but he thought that fellowship with Him is the most important thing. No? Wala siya nga unsa pa rin, basta kaya nga lang dili unta malimtan ang pinaka-importanteng butang ba, no? Fellowship with Him muna pinaka-importanteng nga butang, ang pagpakiguban kaniya, no? Buti pa sabot wala gisaway ni Jesus ang pag-alagad, apan gitudloan niya si Marta nga ang labing importante mao ang pagpakiguban, fellowship with Him, no? O pagpaminaw kaniya, pagpaminaw sa iyang mga pulong. Mary chose better priority, spending time with Jesus, no? Ang buti pa sabot gipili ni Maria ang mas maayong bahin, ang pagpabilin sa presensya ni Jesus. Okay. Sakto, no? Ang gibuhat ni Maria nga nagpabilin siya sa presensya ni Jesus Christ. He still fellowship with Him. Muna nga miingon ang Mateo sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, no? Pangitaa ug una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Okay. Christ must be our first priority before all other concerns. Buti pa sabot si Kristo kinahanglan mao ang una sa atong kinabuhi, labaw sa tanang butang. Okay? Nakuha ninyo? Okay. Nato yung mga leksyon, practical lesson, no, nga ato ang nakuha, no, sa mao nga sugilan, no. Number 1, welcome Jesus into your life. Kinahanglan dawato nimo si Jesucristo sa imong kinabuhi. Sama sa pagdawat ni Marta, no?
Gi-welcome si Jesus ni Marta sa iyang panimalay. Ikaduha, listen to His words. Paminawa ang pulong sa Dios sama kang Maria nga wala mobulag sa tiilan ni Jesus aron sa pagpaminaw sa iyang pulong. Ikatulo, do not be distracted by many cares. No? Mga kabalaka, palayo kanimo gikan kang Kristo. So kinahanglan dili ka ma-distract sa bisan unsa sa nga mga butang, bisan unsa nga mga kasakitan nga moabot sa imong kinabuhi. No? Choose the better part. Pilia ang pagpakig-uban kang Hesus. Mao na siya Jesus isip imong labing importante nga priority. Okay. Service is important, but sitting at the feet of Jesus and hearing His word is one thing needful. Pinaka-importante kaya na, no? Nga maminaw ta sa pulong sa Dios. Nini atong kapanahonan karon. Maminaw ta kinsay magdala, mga tao nga magdala sa pulong sa Dios. So, i-prioritize na to ang pagpaminaw. May tungod niya na. Inumdumi nga, daghan na kayong mga panghitabo sa kalibutan nga diin makaingon ta nga dili na normal, no? Importante ang pag-alagad apan ang pagpabilin sa tiilan ni Hesus o pagpaminaw sa iyahang pulong mao ang usa ka butang nga labing kinahanglan. Mo kana mga kaigsuonan nga kinahanglan imuhang katunan. Maminaw ka ang makakatun ka sa mga butang nga mga maayo. Pilia ang mga butang kanang mga butang nga dili mawala. Sa mga butang nga dili mawala. No, yun ang John 3:16 nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paging ipadala niya ang iyahang bugtong anak aron ang matuog mo sa kaniya dili mawala kundili makabaton og kinabuhing dayon. Mao na yung mga butang nga dili mawala, will not be perished, no? For God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whatsoever He believed, no, has everlasting life, will not be perished and has everlasting life, no? Dili mawala, will not be perished, no? So kinahanglan ato kanang madumduman. So we must learn, no? Kinahanglan magtuon kita, no? Magtuon kita sa pulong sa Dios kay kana adunay bugti nga dako kaayo. So matud pa ni adtong among pila ka mga seminar nga amo ang nakuan. Kinahanglan mo educate, kinahanglan imong i-boast, kinibitang imong pakusgon, educate and boast, pakusgon nimo ug imong i-balance ang kining imong pagtuo ug ang pagkinabuhi nimo sa kalibutanon nga paagi og espirituhan nga bahin. Mas hatagan mo priority ang spiritual aspect. Maayong gabi ka na itong tanan. Oo. Kining God bless ka na itong tanan. Nakatapos ng sabi kita o matulunanon kayo nga kining matulunanon kayo nga ato ang gidala karon gi-share na kaninyo kay kini naghisgot may tungod sa ato ang pagtuo aron kita makabaton og kinabuhing dayon. Maayong gabi o God bless ka na itong tanan.